Al-mashu alal jabira. Ang pagpupunas sa gasa o sa balot ng sugat ay bahagi rin ito ng kaluwagan at kagaanan ng relihiyong Islam. Subalit, ito ay may mga kondisyon. Tulad ng kapag makakasama ang paggamit ng tubig sa kinaroroonan ng sugat. Kinakailangan ang paglagay ng gasa o balot sa sugat ay angkop na sukat para sa sugat at hindi dapat lalampas. At punasan ang buong gasa o balot ng sugat ng isang beses lamang. Ayon sa hadith na iniulat ni Imam Abu Dawud, ayon kay Jabir, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, lumabas kami para sa paglalakbay. Tinamaan ng bato ang isang lalaki mula sa amin at nasugatan ito sa ulo. Pagkatapos ay nanaginip siya, nakikipagtalik at nagtanong siya sa mga kasamahan niya. Siya ay nagsabi, mayroon ba kayong nakikitang pagpapahintulot sa akin para sa pagsasagawa ng tayammum? Sinabi nila, wala kaming nakikita sa iyo na pagpapahintulot habang ikaw ay may kakayahan sa paggamit ng tubig. Naligo siya at ikinamatay niya ito. At nang dumating kami sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaalam namin ito at sinabi niya, pinatay nila ang taong ito. Naway patayin din sila ni Allah. Hindi ba sila maaaring magtanong kung hindi naman nila ito napag-alaman? Dahil ang lunas sa kamangmangan ay ang pagtatanong. Sapat na sana sa kanya ang magsagawa ng tayammum at magpunas gamit ng damit o balutin ang sugat sa tela, pagkatapos ay punasan niya ito at maghugas sa natitirang parte ng katawan nito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. برنامج أكاديمية زاد علم يزداد.